Hello everyone, ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga naunang video na nagawa sa channel na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang Star People. Ito rin ang pagpapatuloy ng reincarnation. Lahat ng pag-uusapan ay lampas sa kakayahan na maintindihan ng typical na 5 senses. Hindi ito para pilitin o kumbinsihin ka. Ito ay gabay lang sa mga nagnanais magkaroon ng ekspansyon sa espiritualidad. Click the like at mag-iwan ka ng comment kung ikaw man ay may natutunan o nagkaroon ka ng kaliwanagan o panibagong perspektibo. Lalong-lalo na kung ikaw ay may mga katanungan na may kaugnayan sa video o sa topic na napag-uusapan. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pang-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. Ang kaluluwa ay ginawa galing sa enerhiya na matatawag na Source o God. Sa pagsilang ng bagong kaluluwa ay dala nito ang enerhiya ng purong pagmamahal. Dahil ang purong pagmamahal ay malaya, may kakayahan itong lumikha. Dito ngayon mag-uumpisang maglakbay ang kaluluwa upang makalikha ng panibagong karanasan. Gaganap ng napakaraming tungkulin, sa napakaraming buhay, sa nag-iiba't ibang planeta at dimensyon. At sa sandaling nadama nito ang kanyang kabuuan, ay babalik at sasanib ulit ito sa lumikha sa kanya. Kaya ang cycle ng reincarnation ay ang pagkakataon upang mapalawak ang kaalaman at karanasan ng isang kaluluwa. Sa bawat magkakaibang tema ng buhay ay oportunidad upang mahasa ang natatanging kakayahan. Sa pagsasanib ng kaluluwa at pisikal na katawan ay dadaan ito sa proseso ng pagkalimot o amnesia. Ito ay nangyayari upang pansamantalang na isasantabi ang mga naging karanasan sa nagdaang buhay upang makapag-umpisa ng panibagong layunin at pagpipilian. Lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon ay inihanay mo sa napakaraming nagpapatong-patong na buhay na iyong ginampanan. Ang mga pagsubok na iyong nararanasan ay upang makita at mapalawak ang iyong kakayahan na madama ang iyong kabuuan. Ang karma sa planetang Earth ay nahalintulad sa isang sticky fly trap. Dahil sa malagkit na katangian nito, ay hindi makawala ang halos karamihan. At dito patuloy bumabalik na may panganak ng paulit-ulit sa mundo. Ilang libong taon na lumipas ay patuloy nakakadena ang karamihan dahil sa epekto ng karma ng planetang ito. Hindi sila makausad at nauulit lang nila ang pagkakamali sa nagdaang buhay. Kaya marami ang nagboluntaryo na tumulong. Ito ang mga nilalang na galing sa napakalayong planeta at dimensyon. Ang kanilang presensya sa planetang ito ay makakatulong na maiangat ang mga kaluluwang nakadikit sa cycle ng karma. Kasama rin ang pag-angat ng kabuang vibration ng planeta. Ngunit dahil may pangkalawakang batas na bawal ang manghimasok, hindi sila pwedeng direktang makihalubilo sa mga tao sa mundo, not unless gagawin nila ito ng direkta sa loob. Kaya ang mga nagboluntaryo na tumulong ay dadaan sa parehas na proseso ng incarnation at pagkalimot. Dahil ang mga kaluluwang ito ay galing sa napakalayong planeta, kinakailangan nila ng mga kakayahan upang mabuhay sa planetang ito. Sa pagsasagawa ng kanilang kontrata ay kukuha ito ng mga karanasan ng mga individual na nabuhay sa planetang Earth. Ito ang magiging programa at gabay nila. Para hindi sila maapektuhan ng karma sa planetang ito, ay babalutin sila ng napakapinong kristal na galing sa liwanag na magsisilbing proteksyon. Ang kanilang layunin ay maibahagi ang kanilang esensya. Sila ay magsisilbing antena at transmitter ng mga enerhiya, paloob at palabas. Sa sandaling nasa pisikal na katawan na ay magkakaroon sila ng napakalaking adjustment. Sa mga unang buwan pagkatapos ipinanganak ay mahihirapan ang sanggol sa pagkain. Palaging isinusuka ang gatas at sakitin.
Sa kanilang paglaki ay mahihirapan silang makarelate sa ibang tao na magdudulot ng napakalaking puwang sa kanilang kalooban. Hindi nila maintindihan ang mundong ito na para bang hindi sila kabilang dito. Nahihirapan sila sa napakaraming emosyon. Hindi man direktang maalala pero ito ay kanilang nadarama. Ito ay dahil sa kanilang pinanggalingan, ang emosyon ng takot ay hindi umiiral. Hindi nila maintindihan kung bakit napapalibutan at napupuno ang mundo ng karahasan. Kaya palagi nilang ninanais na umuwi o bumalik sa lugar ng kanilang pinanggalingan kahit hindi naman nila alam kung saan. Sa kanilang magiging buhay ay magkakaroon sila ng interes na magamit ang sixth sense or extrasensory. Palagi nilang naitatanong ang napakaraming bagay kung bakit pa kinakailangan gawin ito. Bakit kailangan pumunta sa eskwelahan? Bakit kailangan magtrabaho? Bakit ang hirap aralin ng mga bagay-bagay? Bakit may politika o relihiyon, etc. Napapalibutan man sila ng kanilang pamilya at mga kakilala ay patuloy nilang nararamdaman ang kaibahan na hindi nila maipaliwanag. Lagi nilang ninanais na mapag-isa o malayo sa maraming tao. Hindi man nila maintindihan pero ito ay dahil sa mga enerhiya na kanilang nasasagap. Dahil sa kanilang malakas na koneksyon ay mararamdaman din nila kung ano ang tunay na intensyon at motibo ng ibang tao. Dahil dito marami sa kanila ang makakaranas ng pambabatikos at panghusga dahil hindi sila angkop kung ano ang normal o tanggap ng lipunan. Ito ay magdudulot ng trauma kaya marami ang gusto nilang magpakamatay o mamuhay na nakadistansya sa iba. During hypnotic regression ay magkakaroon ng ekspansyon ng kamalayan. Nakadepende ito sa lalim at abilidad ng isang individual. Isa sa 10 ay kabilang sa matatawag na somnambulist. Sila ay itinuturing na pure channel dahil sa kanilang kakayahan na marating ang pinakamalalim na estado ng trance. Sa pagbubukas at paglawak ng kamalayan ay magkakaroon ito ng access sa napakaraming buhay na ginagampanan nito sa nakalipas man, sa kasalukuyan at sa darating. Dahil ang kaluluwa ay nabubuhay sa labas ng oras, kaya nitong kumonekta sa napakaraming enerhiya. Isa dito ang pinakamalaki at napakalawak na pwedeng tawaging SC. Lahat ng ipapakita ay nakasalalay lamang sa limitasyon ng individual kung ano ang kaya nitong maintindihan. Sa sandaling nagkaroon ng koneksyon ng isang kaluluwa sa SC, ay magkakaroon ito ng higit na kaalaman kung ano ang makakatulong sa individual, kaya ito rin ang may kapangyarihan kung ano ang pwede nitong makita at malaman. Isang halimbawa base sa karanasan ng isang kliyente. For privacy reasons, tawagin natin siyang Susan. Siya ay nagtatrabaho sa isang hair salon. Maganda at may maamong muka. Simula pagkabata ay nakakaramdam na si Susan ng kaibahan na hindi niya maipaliwanag. Sa likod ng kanyang memorya ay para bang ang dali lang gawin ng mga bagay, pero mahirap maisagawa ng pisikal na katawan. Hilig niyang makinig ng relaxing or classical music pag napag-isa, kaya hindi niya maintindihan kung bakit halos ang mga napapanaginipan niya ay tungkol sa malalayong bituin at planeta. Hindi naman siya mahilig manood ng movies or mga palabas. Wala rin siyang TV. May cellphone man siya pero ginagamit niya lang for client communication at appointments. Hindi rin siya active sa social media. Kaya isa ito sa kanyang mga katanungan. Palagi niyang napapansin na kahit hindi pa sinasabi ng kanyang mga magiging kliyente kung ano ang gusto nitong ipagawa sa kanilang buhok, pero nakikita niya na sa kanyang pag-iisip kung ano ang ninanais nitong mangyari. Kaya palaging natutuwa at nagugulat sila sa kanya. Nangyayari din ito sa labas ng kanyang trabaho, lalo na pag nakikihalubilo siya sa ibang tao. Kaya mas ninanais niyang malayo at mapag-isa after work dahil nadadala niya ang napakaraming impresyon ng iba't ibang individual. Nais rin niyang malaman kung ano ang layunin niya sa kasalukuyang buhay na ito. Dahil naiisip niya na baka may kailangan siyang gawin na mas nakakahigit o importante aside sa pagtatrabaho sa hair salon. To save time, ay isa-summarize yung dialogue. Please wear earphones or headphones. During regression, bumalik si Susan sa isang buhay kung saan siya ay isang lalaki. Nakita niya na nakatayo siya sa isang bukirin. Malawak ang kanyang lupain, marami siyang mga alagang hayop at mga tanim.
Sa gilid ay may maliit na bahay kung saan siya nakatira. Dito niya naranasan ang simpleng pamumuhay, gamit lang ang sariling lakas ng pisikal na katawan. Sa huling sandali ng kanyang pisikal na buhay ay namatay siya sa sakit. Sa paglabas niya sa pisikal na katawan, ay tinuruan siyang maglakbay sa nakaraang buhay bago ang naging buhay sa bukirin. Nang tinanong siya kung ano ang una niyang nakikita, dito niya inilarawan ang kanyang mga paa, isang katawan ng babae. Siya ay nakatira sa isang bahay kung saan siya ay isang mananahi. Dahil sa kanyang talento ay nakilala siya ng karamihan at halos lahat ay sa kanya nagpapagawa ng damit. Hindi na siya nagkaroon ng pamilya hanggang sa kanyang pagtanda. Namatay siya dahil sa katandaan. Sa paglabas niya sa pisikal na katawan ay tinuruan ulit siya na maglakbay bago siya naging mananahi. Dito siya nagumpisang umiyak at humagulhol. Bakit ka umiiyak? Andito na ako sa aking tahanan. Ito ang aking lugar na pinagmulan. Andito ang aking totoong pamilya at mga kaibigan. Kaya tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito na makapiling at makasama silang muli. Habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Saan ang lugar na ito? Ito ay isang napakalayong planeta na hindi ko mabigkas ang pangalan dahil wala itong salita. Dahil ang pakikipag-usap ay hindi namin ginagawa, lahat ng komunikasyon ay nangyayari sa aming isipan. Pwede mo bang ilarawan ang kanilang katawan at pag-iitsura? Payat, matatangkad, may mahabang binti at mga braso. Mahaba rin ang mga daliri. Malalaki ang ulo at napakalaki ng kanilang mga mata. Ngunit punong-puno ito ng pagmamahal at karunungan. May kaunting butas sa may ilong banda at napakaliit ng butas ng bibig na halos hindi mo na ito nakikita. Wala silang suot pero parang hindi naman sila nakahubad. Nababalot ang kanilang katawan ng napakagandang liwanag. Maliit ang kanilang bibig. Kumakain ba sila? Ang pagkain ay nakukuha gamit lang ang liwanag na parang hangin. Dahil ang liwanag ay maraming mapagkukunan, pwede itong gawin sa loob o kahit sa paglalakbay sa malalayong lugar. Ano ang ibig mong sabihin na maraming napagkukunan ng liwanag? Ang liwanag sa planetang ito ay hindi lang nagagaling sa araw at mga bituin. Ito ay nagagaling din sa mga kristal. Kaya ang pagkuha ng tinatawag na pagkain ay pwedeng gawin kahit saan o kahit kailan. Ilarawan mo kung ano ang ginagawa nila ngayon. Hawak-hawak namin ang isa't isa. Sa paghahawak namin ng kamay ay dumadaloy ng direkta ang matinding enerhiya ng pagmamahal. Ito rin ang pribadong pakikipag-usap namin. Pwede mo ba silang tanungin kung bakit mo kailangang umalis o lumisan sa lugar na iyan? Natanggap namin ang imbitasyon galing sa Federasyon ng Kalawakan at isa ako sa napakaraming nagboluntaryo upang makatulong at maibahagi ang aming kaalaman at kakayahan. Paano ka makakatulong? Sa papaanong paraan? Dahil sa aming mataas na vibration ay maludulot ito na maiangat ang kabuang vibration ng isang planeta, kasama ang mga nilalang na nakatira dito. Isa sa katanungan ni Susan ay kung may dapat ba siyang gawin o aksyon para makatulong sa iba. Bilang si Susan, siya ay magsisilbing antena at transmitter ng aming enerhiya. Wala siyang kailangang gawin dahil ito ay nangyayari sa likod ng kanyang atensyon. Hindi man niya alam pero lahat ng nakakasalamuhan niya ay naapektuhan ng enerhiyang ito. Maglakad lang siya sa kahit na anong kalye at establishmento ay naibabahagi niya ang mga enerhiyang ito na umaabot na hanggang 200 metro galing sa kanyang pisikal na katawan. May karma ba siya na dapat matutunan o maintindihan?
Hindi apektado ng karma si Susan dahil suot at napapalibutan siya ng pinong kristal na nagsisilbing proteksyon niya. Meron ka bang mensahe para kay Susan? Lagi niyang tandaan na hindi siya nag-iisa. Kasama niya kami at kasama namin siya palagi. Hindi niya man ito maalala pero ang kaunting memorya na matitira sa kanyang panaginip ang magsisilbing gabay upang maramdaman niya ang aming suporta. Siya at kami ay iisa. Sa pagtatapos ng regression ay napuno si Susan ng kasiyahan at pagkamangha dahil ang ekspansyon ng kamalayan ay hindi kayang dalhin ang lahat ng alaala sa natural na estado ng pag-iisip, bahagya lang ang kaya nitong makuha. Nang tanungin si Susan kung ano ang kanyang naging karanasan, sinabi niya na hindi kayang maunawaan ng ating pisikal na pag-iisip ang mga pangyayari sa labas ng pisikal na katawan. Bawat isa ay may ginagampan ng tungkulin na ligid sa kanilang atensyon. Dito niya rin naintindihan lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay at kung ano ang kanyang layunin. Na lumaki man siya na hindi naging kabilang sa matatawag na katanggap-tanggap ng lipunan ay mayroon itong dahilan. Ilang buwan ang lumipas at tumawag ulit si Susan upang magbigay ng pasasalamat. Sinabi niya na malaki ang naging pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay at pakikitungo sa iba, na mas naging madalas na ang kanyang paglabas at pakikisalamuha sa ibang tao. Hindi na rin siya naapektuhan ng mga enerhiya, na para bang maayos na ang pagdaloy nito paloob at palabas sa kanya. Dama niya na rin ang kasiyahan na hindi siya nag-iisa. Ang epekto ng karma ay nangyayari lamang pag ang individual ay patuloy sumusunod sa nakaprograma o nakasaad sa kontrata. Ang kontrata ng bawat kaluluwa ay ang mga pagsubok na dapat mong matutunan. Sa sandali na ito ay iyong natutunan ay magkakaroon ka ng kalayaan. Ang kalayaan sa iyong karma ay nakadepende sa lakas ng iyong kamalayan. Sa mga nagnanais maging malaya, ay ihanay mo lamang ang iyong pag-iisip at aksyon sa purong pagmamahal. Wala kang kailangang patunayan, hindi mo kailangan ang pagtanggap ng ibang tao upang madama ang iyong kabuuan. Ikaw ay sapat at walang pagkakamali sa iyo. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.